Ayun po, isang magandang araw, isang mapagpalang araw na naman po sa inyo lahat mga madam sir, mga boss, mga idol, mga lods. So, another property for sale na naman po ang aking ipapakita sa inyo. Ito naman po ay house and lot. Ayun po, house and lot. At ang maganda rin po dito, tignan niyo po, sa harap pa lang po ng property na ito, talagang mataas na yung bakod. Konkreto yung bakod, tapos nakabakal pa. Ayan, tapos may mga solar light na rin po na straight light. Ayan, solar straight light. Okay po, so ang frontage po niya, simula po doon, dito sa pader na ito, sa pinakadulo ng pader na ito, estimate ko na sa mga 50 meters po siguro ang frontage po niya. At itong property na ito, meron pong sukat na 3,000 square meter. At makikita natin mamaya yung kanyang saktong sukat dahil ipapakita po ng seller yung dokumento sa atin. Ayan, so dito po yung boundary. May poste na po ng kuryente at internet connection. At ayan, hanggang doon pa po yan. Nakanawasan na rin po siguro ito. I-check natin kung nakanawasan na. Pero kung hindi nakanawasan yan, baka naka deep well po yan, naka solar. O kaya ganun. O naka solar o naka electric pump. Mga ganun po. So tignan natin. Pasukin natin itong property na ito. So ito po yung gate po niya. Ayan, nakanawasa. At ang maganda rin po dito pala, ayan po yung provincial highway. At iyon naman po sa banda roon yung MacArthur Highway. So malapit din po niya, malapit din po ito sa T-Plex exit sa may Anao Moncada T-Plex exit. So itong property nito ay located po dito sa Moncada, Tarlac o bayan ng Moncada, lalawigan po ng Tarlac. So ito po yung kanyang nawasa, boss. Nawasa, hanggang po yung boundary. Ayan. At mamaya daw po benta rin niya ito bro. Boss, benta daw Kaya pwede sila mag-expand kung sakasakali. At ang maganda rin dito ay nakaalong barangay road po siya. At andun lang po yung provincial road. Yun po yung provincial road Ayan, may sasakyan na yun. Ayan, at andun lang po yung MacArthur Highway. Kung nakikita nyo yung kulay pula doon, yun na po yung MacArthur Highway. Yun na po yung, yun po yung gasoline station. Caltex natin yung pangalan ng gasoline station na yun. So ito po, pasukin natin itong property nito. Sa bungad pa lang, may mga puno na po. Puno ng mangga. At ano ba tawag dito bro? Boss. At may puno na niyog. Support na ito. At may internet connection na pala. Tsaka power line. Naka-install na. At ano ba to? Tawag ito? Yung kamyas. Yan. Maraming mga puno ng mangga. Itatanong natin sa seller kung ilan po yung mga puno ng mangga. At ang presyo pala ng property nito ay 12 million daw po. At negotiable pa naman daw po yun. Sabi ng aming ng may-ari po. So, ito po yung bahay. Color green na ay po. Kailangan ng pintura. At dito po may mga tao po dito. At kasama po namin yung seller. Andito po si tatay. Siya po yung may-ari. So, check natin yung kanyang dokumento. Ayan, ito po yung dokumento po niya. Check natin yung dokumento po. Pa lang ito yung Dito seal po. Check ko nga po yung land area. Boss, pakihawak nga boss. Land area. Ano ba't ang laki po ng area po niya? 22,153. 3,000 po ito, di ba? 3,000 square meter. So ilan yung puno ng manggatay? Napirdi, natukulang ginawa. Bali-walo lang. Bali-walo. Walo daw po na puno ng mangga. Malaki na yung mga mangga po niya. Namumunga na po itong mga to. At may mga iba-ibang puno rin po na nakatanim. So dito po, hanggang dito pala yung nabakuran ng ng konkretong bakod. Tapos yung rest daw ay concrete post na tsaka hardware na po. So punta natin yung ibang part bago natin pasukin yung bahay. Habang tine-check pa yung mga dokumento. So hanggang doon pa po yan daw Hanggang doon daw po. Sa 3,000 daw po mahigit yung kanyang land area. Itong property na ito. May puno rin din po dito ng duhat. May puno ng duhat. At may puno rin po ng kawayan sa banda roon. Hanggang doon na po yung boundary sa may bahay po doon. Andun po yung puntahan na natin. Malapit na nga lang tinuturo mo pa. Ayan. So andun po hindi po yung boundary niya po niya. Yung bakod po na yan. Yan po yung boundary. Okay po. So ayan po. Yung bakod andun na Ayan. Yung kawayan pasok sa property. Yung kawayan. So maluwang din po. 3,000 square meter. At may bahay na. Yan po, yung bakod. Ayan. At hanggang doon sa puno na yon. Ayan po. Yung kabuang area ng property na binibenta po.
So ito po, dito po kami sa likod ng bahay. Ay, yun lang, namatay yung isang puno, kaya 8 na lang daw. Siguro 2 daw yung namatay, bro eh. Boss, kaya 10 yung mangga, namatay yung 2. So 8 na lang natitira. Okay, so ito po, puntahan natin yung loob ng bahay. O dito mo tayo, para ma-check natin. Check mo, baka may aw-aw. O may aw-aw lang, pag ginabal ng aw-aw. Patay tayo. May langka din. Langka, papaya. May duhat na naman dito, 2 yung duhat na nakita ko na. At may mga alaga rin po silang mga manok dito. Ayan. At ito rin po, meron silang kubo dito. Pangalagaan ay silungan o kulungan ng kanilang mga hayop. Uy, 3 na yung... Boss, 3 na yung duhat na nakita ko. So, ito po yung side ng bahay. Para makita nyo po. Yan po yung side ng bahay. Ayan. Rating ko po, 3,000 square meter. Na ang presyo po niya ay 12 million. Yun po ang sabi ni tatay, at negotiable pa naman po yun. At depende na lang din po sa usapan nyo kung, kung saan po kayo sasalubong sa presyo. Ayan. So, yan na po yung barangay road. Yan yung boundary na po. At tingnan nyo po yung harap ng property. Ganda. At konting renovate na lang itong bahay ng boss. O pintura lang to, pintura na lang no. Pintura na lang. O, bago-bago pa, pintura na lang. Itatry na lang namin kung pwedeng pasukin yung loob. Itatanong natin sa seller kung pwedeng pasukin yung loob. So, yan po mga boss. Ito po yung kanyang sketch plan o lot plan. So, ang area po pala is 3,000 square meter po. Tapos yung kanyang residential, itong residential po na ito ay nasa 70 o 80 meters po. Square meter po yung kanyang sukat. So, ito nga lang po ay naka-mother title po siya. So, ang kabuuan po pala ng titulo, yung sukat ng titulo ng property ay 22,000, 2.2 hectares. So, 3,000 lang po. Bali, si tatay pala ay nabili po niya ito sa dati. At sinubdivide lang po nila, pinasubdivide lang po nila ito, pero hindi sila nagpa-approve ng plano. So, meron daw po nakahawak ng mother title po dahil yung nakahawak daw po ng mother title ay mas malaki daw po yung portion na nabili po niya. So, ang gagawin po dito ay hihiramin po sakali na kayo po makabili sa property nito. Hihiramin natin yung mother title sa nakahawak para mapasubdivide po natin ito at may pa-approve po natin para magkaroon po ito ng sariling titulo. So, yun po yung kanyang history. Last na payment po sila 2023 sa kanilang taxes. So, sasayos na lang po nila seller po yung mga ibang mga kailangang ayusin para sa property na to. So ito po yung bahay. Bali, yun po yung kanyang garahe. Meron po silang rooftop o ano ba tawag dyan? Balcony. Ayan po. 2026. 2026. So, Agri-residential. 5,000. I-check na natin boss ulit sa ano? Sa accessory jump. So, papasukin sana natin yung bahay, pero meron yung tayong tao sa loob, meron daw kumakain. Kaya tanong natin. Tay, ilan yung kwarto nito? Ilan yung kwarto? Tatlong kwarto at 4 na CR. Okay lang tayo pasukin yung loob? Okay lang pasukin natin yung loob? Sandali lang. Sige po. Okay po, so pasukin na po natin itong loob ng bahay para makita po natin. Kaso nga lang andun yata kumakain po yung mga ano. Okay na po sir, pasok na po kami. So ito po yung bahay. Ayan po. Nakabubida na. Tapos yung kanyang merong sliding door, window. At meron po dito yung ang tawag dyan po so yung bintana na yan. Tawag mo dyan steel window, yun. So, ito po yung sala. Ito po yung sala nila. Ayan, bali, ilan po yung kwarto? Tatlong kwarto at 4 na CR. So, ito po yung mga kwarto po niya. Ito yung unang kwarto po. Ayan, ito po yung unang kwarto. Ayan, unang kwarto po. Okay po, maluwang din. Unang kwarto. At may CR din po pala. Meron nga. Lahat po ng kwarto may CR.
Hindi, dito lang dalawa. Ah, yung dalawang kwarto na po may CR. Oo. Okay po. May CR din po sila. Saka yung public yun nandun na. Ah, opo. Bali, tatlo. Mm. Dalawa, tatlo yung isa. Ito po yung pangalawang kwarto po. Ayan. Medyo, ito. Meron siya din. Pero paano yung mga gamit tayo kung sakaling may bibili? Yung mga gamit ng bahay Hindi na, ay hindi kasama po sa bentahan. hindi na Okay po. kasali yan na. Opo po. Malinis na lahat yan. Po. At ito po yung CR po May niya. siya din yan. Okay po. So, Saka yung isa dito. ito po yung sa taas. may yung po siguro yung pinaka master bedroom niyo po sa taas. Malaki yung dito na. To yun po kaya sa likod po ni ate Yung siya dito. ay CR po. At yun po yung pangatlong kwarto pala. Ayan. Ito po yung malaking kwarto. Ito po, hanay. Pasensya po. Ibibideo ko lang po saglit. So ito po yung pangatlong Tatlong siya. ito po yung CR po. Malaki yung CR pala dito sa baba. Ako na unang magpipicture ito. So ito po yung malaking CR po pala ito. Ayan. At ito naman po yung kwarto. Pangatlong kwarto po. Ayan po. So nakabubid na po. Ganyan lang kwarto ko sa taas eh. Naka-sliding window po siya. Okay. So at ito po yung kanilang kitchen. Ayan po. Ito po yung kitchen po nila. Lamesa. Ano po ito? Kwarto rin po ito? Ay, ano po ito? Stock room. Ito po yung stock room po pala. May stock room po sila. Ayan. Sige, okay na po tayo. Ito po yung kanilang lababo, kitchen, nakahanging cabinet. Ayan po. At ito naman po yung kanilang sa likod po ng bahay. Dirty kitchen po nila. Pinagluluto. Ayan. So, sa taas tayo. Okay lang po tingnan sa taas. Sige po. Para makita po nila lahat. Ayan. Ay, ito po. Ito po yung hagdan papunta po sa taas. Ayan po. So, mauna po si tatay. Ayan. So, tingnan natin yung taas po ng property. Ay, ng bahay na ito. Ayan. Ito nga yung ginagawain namin eh. May mga border din ako sa Baguio eh. Po. Pipilit ko yung gusto niya. Tingnan mo dun sa opisina nyo. Yung business office nyo. Kung ano nakalagay dyan. So, ito po yun. Ay, ano po itong ano yung tay? Itong hindi siya semento, no? Kahoy. Kaya pala, kahoy pala ito. Ito yung siya na sinasabi ko sa'yo. Ito. Ah, Medyo inalay nga kasi. opo. Tanda ka dyan ah. Ito. Ito yung Yung CR. tapat mo sa baba, pinalagyan niya dito eh. Ayan, yung may CR po pala dito. At ito po yung kwarto, isa, dito sa taas. At ito po, yung bakante na space po niya. Ito yung biranda niya sa labas. Ito po yung ano, yung parang Kasi ang nakalagay dyan, kutsi eh. mm, Meron akong iman. nakalock po yata tayo. Iwan lampas eh. Ayan. Ito po yung kanyang balcony. Ayan po. Ito po yung balcony po ng bahay. Ayan. Ay. So ito po yung balcony. Boss! Ayan, may mga kasama ko. O, kitang-kita po dito yung mga puno ng mangga. Baba yan eh. Kamating na ako nahulog dyan. Ay, hindi na hinahulog tayo. Mataas din na tayo. so- Nakahawak nga ako dun eh. Okay. So, Hindi pala simento yung... No. Yung right of way. Diretso kasi dito. opo. May Si- sliding kasi dito eh. Mm. Dahil hindi ganun yung sliding na doon, ginawa niyang sala. Opo. So, hanggang dito po muna. So, please follow and subscribe po para sa ibang mga property na vlog po namin. So, maraming salamat po and God bless po.